Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na talakayan sa mundo ng social media. Talaga naman nabuking na itong siguting ng norte na ito. Matapos nga ikinanta ng kanyang sariling mismong tauhan na talagang siya ay gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Matatandaan natin na talagang iniririing at itinatanggi nga ni Kuting ng Norte na hindi nga siya bangag at hindi nga ito gumagamit ng pulburon. Ngunit hindi na nga talaga masikmura ng kanyang tauhan at mismong mga bodyguard na nakikita na nga nila si Kuting ng Norte na kahit sa saksiyan ay gumagamit ito ng pinagbabawal na pulburon. Dito nga natin mapapansin na wala na talagang kredibilidad itong si Kuting ng Norte na ito para mamuno pa sa bansang Pilipinas. Maraming netizen, marami ang ating mga kababayan na umaasa sa pagbabago ng bansa natin. Ngunit sa kasamaang palad ng bago ang bansa natin, ngunit sa masama, naging krimen, naging pulboronic user. Ang mayayaman ay lalong yumayaman, ang mahihirap ay lalong humihirap dahil sa pagiging kurap nila ay talagang wala na sila. Gusto na nilang angkinin ang pera ng taong bayan. Kaya naman banat ng maraming netizen na mas maganda ng patalsikin itong si Kuting ng Norte na ito at gumawa na ng hakbang para tuluyan na magbago ang bansang Pilipinas. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video at para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Unahin yung topic, anong gusto niyong unahin? Kasi ang pag-uusapan natin dote, yung Filipino sa Amerika, pinauwi ng bangag admin. I think gurgur penalty, no? Ibabalik ni Attorney Vic Rodriguez or isusulong ni Attorney Vic Rodriguez. Let's talk about Filipino and Americans. Kasi Filipino in America. Okay. Kasi mga kababayan, 'di ba nanalo nga si Lolo Trump ninyo. So syempre, ang number one kasi na laging pinapanawagan ni Trump na magkakaroon ng mass deportation at ipapabalik, i-deport niya ang mga criminals. Kung titignan mo, lagi niyang sinasabi yung mga criminals. Kasama na rin yung iba dyan ng mga illegal na may madadamay din talaga dyan ng mga matitino. But what is my point of view about it? In terms of interview ng hunghang uulupong, okay, na pinsan ni Bangag na si Babes Romualdez, na yung hinayupak na yan, may ginawa yan. Hindi lang muna natin i-mention niya yon, meron nakikipag-connives yan against me. Yang putang inang Babes Romualdez na yang matandang sana kunin na ng lupa. Akala mo hindi ko alam. Hindi lang muna ngayong araw na ito, pero magtutok tayo dito sa Filipino Americans. Alam nyo, yung mga interview nila, napanood ko sa GMA7, may nag-send sa akin. Yung interview na nananawagan na umuwi na daw, dapat ngayon pa lang, okay, magbalot-balot na ang mga Pilipino sa Amerika, yung mga undocumented. Okay? Intindihin natin, syempre, sa bawat bansa, may mga batas na dapat kang sumunod na dapat you have to follow the rules. Pero ang question dito, yung pagsabi ni Romualdez, yung hinayupak na hukluban na yan, hindi dahil kung ano pa man. Diba? Ang pinaka number one ay sumipsip kay Donald Trump sa lolo ko. Okay. Sumipsip ang Bangag administration. Ngayon pa lang sumisipsip sila na kunwari sinusuportahan nila but without thinking yung kapakanan ng mga Filipino o yung mga Pilipino na nasa Amerika na they're ano sabi talaga? Yeah. Ay, agent ng bayan. Naka-live ba? Sorry, agent. Sorry, follow nyo si agent ng bayan. Okay? Ngayon, okay, unahan ko na, sabi ni Man. Ang pinapakita ng gobyernong ito na sinusuportahan nila
ang polisiya o isusulong ni President Trump ay para sila ay sumipsip na parang, "Oh, ang Filipino government ang Philippine government, eh, talaga namang inaayunan tayo." Ulol, okay. Ito 'yun mga palangga, eh. Dahil alam nila na si Trump ay talagang, may ugnayan, I mean may not ugnayan, eh, mayroong, friendship na dinevelop nung panahon ni Pangulong Duterte at panahon ni Pangulong Trump at very, very vocal naman si President Trump na very likable ang ating Pangulong Duterte dahil sa pagiging feisty, brave niya in a good way. Okay. So yung mga drama ni Romualdez ng Bangag, inuutusan niya sila ni Bangag, nag-uusap niya. Sabi mo, pauwi natin yung mga Filipino-Americans. I'm not sure kung tama yung status, 300, 500, o 1,000,000, sabi na lang natin. Let's say, 500,000 na not Filipino-Americans na TNT na sinasabi nila. Okay. Yang mga ganyang pananalita, mga kababayan, wala talagang pagmamahal, wala talaga sa puso ng mga hinayupak na bangag na yon. Dapat i-encourage nila yung mga Filipino na nandito na sa Amerika na, sa lahat ng ating mga kababayan na undocumented dito sa Amerika, meron tayong itinalaga na hotline or whatsoever na baka pwede namin kayong matulungan sa legal process. Kasi may mga legal process 'yan. Hindi porket undocumented yung ating mga kababayan dito ay illegal sila totally. Meron silang hinaantay na mga pagpoproseso ng kanilang papel. I can speak in behalf of Filipinos na nasa Amerika dahil naging nung ako ay pumasok dito sa Amerika, ako ay turista din, nag-estudyante. Kaya alam ko, wala kang alam, Babes Romualdez. Wala kang alam na hinayupa ka, wala kang puso sa mga Pilipino. At ito lang, gusto ko sabihin na sa mga palangga ko. Ang unang tutugisin, kriminal. Okay? Ang unang tutugisin ng Trump administration, kriminal, mga durugista, katulad ni Bangag Jr. Kaya nga, di ba, ang ating agenda dyan, mga kababayan, ay isend natin, atakin natin lahat ng Filipino na sa Amerika, lahat, buong Pilipinas o buong mundo na nakakarinig nito, i-email yun na si President Trump. Available naman yan sa Google. Ako hindi ko pa na-email kasi I have to salansan all the stories and ever naging busy ako in the past few days. But ganun pa man. Wala pa alam si Bangag. Yang mga way nila, sip-sipan na lang. Sabi ni Facebook user, ano po yung DACA? Okay? Don't worry about that, mga palangga. Kasi nasa process naman kayo. Hindi naman heartless to si Trump eh. Ang lagi niyang sinasabi, kriminal. At wala namang budget eh. 'Di ba? Bagsak na rin ang ekonomiya namin dito sa Amerika. Ang daming walang trabaho din ng mga Amerikano. Hindi maggagastos ng bilyon-bilyon ang US government para unahin ang mga matitinong not only Filipino, matitinong mga iba't ibang mga immigrants dito, or let's talk about illegal immigrants, or they're just waiting for their immigration paper. Hindi kayo uunahin. Kasi tignan nyo di ba naging 4 years, ito na lang mga palangga bakit kayo matatakot kung wala kayong criminal record? Naging 4 years po si President Trump na naging presidente. Sinusog ba niya kayo? Diba? Hindi kayo sinusog 4 years. Ano ang inuna ni Trump? Pagpapatayo ng border para hindi na madagdagan yung mga kriminal. Diba? Pagpapatayo ng border, pagpipigil dito sa mga pumapasok dyan sa Mexican border. So yun. Pero yung ginagawa nitong hayop na Bangag ni Romualdez, very tama si Palangga. Sabi ni Nelson Valdez, Romualdez Marcos bloodline, anti-Filipino. Anti-Filipino talaga yan. Porket sila, nakakamal nila yung pera ng bayan, umuwi na kayo, ganyan-ganyan. Huwag po kayo matakot sa putang gobyerno ni Bangag. Nagsabi, unless na sinabi ng mga Trump team na kayong mga undocumented na kahit matino, may kayo, ganyan, sususugin namin kayo. Wala namang sinasabing ganun eh. Ang sinasabi niya,
kriminal. And also, I don't know kung sino yung eksperto daw ito sa, napanood niyo ba yun? Hands dyan, nag-create ng panic. Huwag kayong mag-panic kasi ang daming may mga tumawag sa akin kahapon ng mga kakilala ko. Sabi ko, no, palangga, huwag ka mag-panic. Sabi niya kasi, nasa process yung papers ko, palangga. Huwag kang mag-panic. Yung tarantadong bangag na yan kako, sumisip-sip lang yan. Huwag kayong makikinig yan sa balitang mainstream na yan na hindi nga nila alam. Imagine mo yung isa kanilang in-interview na expert daw. Okay? Ang sabi pati daw mga green card at mga citizen pwedeng pauwiin. Anong kabobohan yan? I just forgot ko ano pangalan yan. Maghanda na raw. Anong kabobohan yan? Tapos nagkwentuhan nga kami dito sa bahay. Sabi ko nga kanina, sabi ko ang bobo talaga nitong GMA7 yung expert or sino pang mga kadyutahan. So maghanda na raw pati mga citizen, yung mga naging US citizen na mga Filipino dapat maganda ng umuwi. Ganun ba talaga kabobo yung mga kinukuha niyang eksperto? So dahil yung apo namin, dahil ito lang siya ang natural born citizen, so iwan siya dito dahil siya yung natural born citizen, kami lahat uuwi. Di ba? Anong kabangagan yan, mga kababayan? Anong kabangagan yan? Right? Tarantado talaga. Very anti-Filipino. Imbis na tulungan kayo, kaya sinasabi ko sa inyo lahat, kayo nakikinig. Kahit saan kayo, itong Marcos Bangag Romualdez, lahat itong mga ito, anti-Filipino. Okay, sabi ko nga, susunod tayo sa batas. Pero, ako, sabi ko, I am speaking dahil nakita ko kung paano magproseso at nag-work ako short time sa law firm ng immigration. Okay? Mali. Law firm ng immigration. Mali. Law firm na kung saan nag-aayos ng mga immigration status. Okay? So alam natin yung mga yung mga in and out. So kaya gustong bilhin ni Elon Musk ang CNN, sabi ni Balitang Hitado nga. Kasi mga palangga, ang pagkakaalam ko kasi dati, hindi ko nabasa yung batas. Yung mga, particularly mga Mexicans, let's say for example, tumawid sila sa border, nagstay sila dito, kahit ilang taon sila magstay dito, then later on, after 3 years, 4 years, makapangasawa sila. Kasi once na tumawid ka sa border, na hindi ka dumaan sa proper, kumbaga sa kalog ka lang ba dumaan, border. Hindi ka dumaan sa proper immigration na process na nistampan yung passport mo and everything. Tumawid ka as in wala kang dokumento. Okay? So, hindi ko nabasa yung buong batas, pero ito yung pagkatanda ko during that time, na once, kunyari, wala na silang way out to process their papers eh. Ang pinaka-last resort na mga yan, mag-asawa. Okay? Mag-asawa ng American citizen. So hindi usually yung ginagawa, nag-asawa ka na, kahit na magkaanak na sila, yung US citizen at let's say Latino, kahit na magkaanak na yung mga yan, kahit ilang years na yan, syempre mag-a-apply sila ng proseso. Isa-sponsor sila ng US citizen, spouse, 'di ba? Pa-process ng dokumento. I think form I-30 yata, form 130. I forgot, long time ago na 'yon. Okay? 130 ba? So anyway, magpa-process sila din later on, 'di ba? Interviewin, ganyan. Bago sila actually bibigyan ng green card, yun ang pagkaalala ko, kailangan nilang umuwi sa Mexico or sa ibang mang Latin countries. Okay? Then doon nila aantayin yung kanilang papel, ang kanilang interview. Okay? Ganon. Minsan inaantay nila doon years, 5 years, 6 years, 7 years. Tapos naiiwan yung family nila dito. Pero iba sa Filipino o iba sa, hindi lang Filipino, yung ibang lahi na pumunta dito na sumakay ng eroplano. Kasi di ba tayo, pag pumupunta tayo, unless na pumunta ka ng Mexico, tapos tumawid ka ng border, ibang story yan. Pero kasi dito, yung mga Filipino, I will talk about Filipino, wag na yung ibang lahi. Pag dumaan ka sa immigration, legal process yung pagpasok mo dito. So kung ma-out of status ka man dito, pagdating mo sa Amerika, laging may remedy. Lagi pong may remedy. Kasi like ako, pumasok ako dito legal. Turista ako di ba? After nursing, talagang ang lola mo lumipad kasi
Tinitignan ko kung may future ako dito, da. So from that, okay, that was July nung dumating ako. Then December, dapat bumalik na ako kasi 6 months na binigay sa akin. July, August, September, October, June pala, June. July, August, September, October, November, December. So July 8 ako dumating. Kaya ang lucky number ko is 8 and 7 eh. So July 8 ako dumating, August, September, October, November, December. Dapat December 7, lilisanin ko na ang Amerika. Kasi yun lang yung binigay sa akin eh. Pero October, I will tell you my story para maintindihan ng iba a little bit. Okay? Kasi nangyari sa akin yan, yung tinatakot-takot ako ng mga buwaka ng ina dito na mga inggitero at inggitera. Okay, tignan natin. July, August, September, October, November, December. So 6 months ang binigay sa akin. Ang sabi sa passport ko, by December 7, paso na yung 6 months na binigay sa akin to stay. So dapat lisanin mo na ang Amerika unless or else magiging undocumented ka. So, nangyari sa akin, dahil dami ko mga classmates sa dito ka na lang, ganyan, dada. Di ba? So, syempre ako, wala naman ako talagang immediate family dito na talagang sasandalan ko na kahit na wala akong pera, pwede akong pakainin, wala akong bahay, pwede akong patirahin, wala akong ganong klaseng support during the time. Mga kaibigan ko lang na mga bakling, shout out sa mga kaibigan kong bakling, okay? So ngayon, June, July, August, September. So, actually, second month ko pa lang, sabi ng mga friends ko, Claire, sabi niya, mag-estudyante ka na lang, ganyan. Huwag ka na bumalik ng Pilipinas. Sabi ko, magkano ba yan? Ang mahal, I think $5,000, $6,000 a year, yung tuition fee. Unyeta, sabi ko, ang mahal yan, mag-aaral na naman uli ako. So, actually, 2 buwan ko dito sa Amerika, nag-inquire kami sa school. Dito lang yan, somewhere here sa LA. Ayaw ko tanggapin ng school. Kasi sabi sa akin, hindi ka pa pwede mag-enroll. Kailangan maka 3 months ka dito para maipakita. Para ang explanation sa akin, kasi pag nag-enroll ka ngayon, ng 2 buwan ka pa lang, ang iibig sabihin, ang intention mo talaga dito ay mag-aral. Yun ang sabi sa akin. So, hindi ka papasa, hindi ka pagbibigyan ng USCIS. Sabi niya, bumalik ka ng ika-3rd month mo. Doon pa natin i-process yung pag-aaral mo muli. Kaya nakaaral ako dito sa Amerika. I think 4 na associate degree. Associate degree ang inaral ko dito. Pero more on computer. Pero hindi pa rin ako natuto. School bukol. Anyway, 3rd month. Nung 3rd month, alam mo kasi marami kang makukuha mga information eh. May nag-encourage sa akin, mga kaibigan ko bakling. Bakla, sabi niya, pumunta na lang tayo ng Mexico. Sabi niya, eto real story. You will learn from this. Pumunta tayo ng Mexico, sabi niya, 3rd month ko yun para pagbalik mo dito sa US uli, tatatakan yung passport mo ng another 6 months. So, meron kang chance na mag-isip kung babalik ka ba ng Pilipinas o mag-estudyante ka ba o anong gagawin mo. Sabi ganun sa akin. O magpapapetition ka, hanap ka ng employer and everything, Ngayon, actually, 2 kami. Shout kay Eric. Eric, nasaan ka na? Kaibigan. Yan, kasama ko lagi sa, sa aming mga gala-gala. Sinekreto pa namin sa aming mga friends. Shout out kay Dennis at kay Rick. Mga bakling yun, ako lang isang babae. Kasi bigla ko naalala yung flashback sa akin. Sabi namin ng friend ko, Eric, bakla, sabi niya, kaya bakla na talaga ako noon kasi college days ako, bakla na talaga mga kaibigan ko, bihira talaga babae. May mga babae din pero more mga bakla talaga. Sabi sa akin ng friend ko, bakla, pumunta tayo ng Mexico, ganyan, para ma-extend tayo ng another 6 months para makapag-isip tayo kung ano gagawin natin. Ang lola nyo, ang baklang lola nyo, sige, game ako dyan. Kaso nag-cruise kami. Instead na mag-fly kami, like aeroplano from LA to Mexico, ang ginawa namin mga palangga, cruise. Okay? Nag-cruise kami. So, yun yung first time cruise ko na nag-enjoy talaga ako. 7 days, 7 nights. That was October. June, July, August, September. Pang 4 month na pala yun. October, sabi ganun, sana ma-extend tayo ng immigration. Wala naman palang ganun pag nag-cruise ka. That's like part of your, yung vacation lang. Pagbalik mo, hindi ka bibigyan ng another 6 months or 2 months or 3 months. Kung ano yung expiration mo, September nga expiration ko, September 7, kailangan umuwi ka na ng
Pilipinas by September 7. Okay? Ay, no, December 7. Sorry, mixed up na naman ang lola ninyo. Bangag, bangag sa kape. Okay. Ngayon, pagbalik namin, ito na nga. Kaya ako sabi, isa shoutout ko dalawang kaibigan ko, nagsikreto kaming nag-impake. Kasi bakit namin sinikreto sa aming friends? Kasi baka ano mangyari, baka mamaya hindi na kami papasukin from Mexico or something. Ang dami naglalaro ng mga ganyan. Pero we're really ready. Sabi namin ni Eric, huwag na natin sabihin sa dalawang bakla. Sa kaibigan, mga kabakla, si Bong, shout out din sa mga kaibigan bakla kasi baka mamaya, sabi ni Eric, sabi niya baka mamaya maano tayo ma-deport tayo ng bonggang-bongga, nakakahiya. Tapos, so, sinikreto namin yon na nag-cruise kami. Ang sinabi namin, pumunta lang kami ng Catalina Island. Alright? So, oh my God, those were the days. So pagbalik namin, hindi nga kami na bigyan ng extension kasi nag-cruise lang kami, naglamierda lang kami. It was very, very smooth at napakaganda ng experience ko nung first cruise kasama ko yung kaibigan ko. So ayun na nga, fast forward, October na yon. October, November, December. So meaning, ang lola ninyo may 2 buwan na lang para lisanin ang Amerika. Okay? Now, ano nangyari doon? So nag-enroll ako. Okay? October, nag-enroll na ako. Grabe, talagang, 5,000, 6,000 ang. Pero installment naman 'yon. Naalala ko ang process ng aking student process pa lang, I think $1,000. Tapos nag-down ako ng 2,000. Buti nakapag-ipon-ipon ako no, naka-racket ang lola ninyo. So anyway, ito na nga. Nakikitira lang ako noon. I think you heard this story before. Pero ulitin natin kasi napapanahon yung kwento. October, nag-enroll po ako sa isang eskwelahan dito sa Amerika. Ano bang kursong in-enroll ko? Basta computer. I forgot na. Kalimutan ko na, tagal na kasi. Di ba? Isang taon ko aaralin yon actually. So, $6,000 ang tuition fee and everything. So, nag-file na ako and everything. Tapos, ipa-forward yun ng school sa USCIS o sa iba pang mga ahensya ng gobyerno, whatever. So, October yon. November, December, hindi pa lumalabas yung papel ng lola ninyo. Okay? So, ibig sabihin, December 7, kung mahina-hina ang utak mo nung tatakot-takot ka, di ba? Uuwi ka na ng Pilipinas kasi hindi pa dumarating yung aking papel. So, sabi ng school, that's okay. Nasa law naman parang may 30-30 window yata. 30 days window. Okay? Yung naalala ko lang na sinabi sa school, don't worry, sabi sa akin. Shout out kay Maita, Miss Maita. Hello, kumusta po? I hope magkita ulit tayo. Siya yung nag-asikaso ng papers ko during that time. Si Madam. Si Maita B. Bigla kitang naalala, Madam. Diba? Ayoko na sabihin yung apelyido mo. Baka, Miss Maita B. Ang ganda-gandang bait-bait niyan, Kapampangan. Grabe yung babaeng yan na natulungan ako. Marami kami natulungan. Eto na nga, mga hitad. Eto yung juice ng story. Siyempre, alam ng mga kakilala mo na, ayan, si Bakla, ako daw. Yang si Claire, December 7 na lang yan. Pag hindi yan lumayas ang December 7, TNT na yan. So, ganun yung mga balita, mga bakla. Ganun yung mga komunidad na mga marites. Ganito, ganyan, undocumented, chuchu-chuchu. I know how you feel, yung mga nandito lahat sa Amerika na nakaranas ng katulad ko. Bakla, ito, palangga. December 6, nasa pasyente ako noon. Okay, one-on-one patient. Sa ba ako, I think, Beverly Hills. Di ba? Social. Okay, one-on-one. No. Santa Monica area. Okay? During the time. I-close yung border. I-close daw yung mga illegal. Sabi na siya na. Bakla, mga palangga, tinawagan ako nung kinuwento ko na to dati pero ibahin na lang natin yung baka kasi masaktan sila. Pero kasi totoo naman ito. This is really true. Masaktan na yung masaktan. Putang ina. Masaktan na kayo masaktan. Masakit. Yung iba kasi namatay na yung parang nang api sa akin dito. December 6, tinawagan ako. Oh my God, naiyak na naman ako dito. Putang ina. December 6, tinawagan ako palangga. Nasa work ako. Yung mga gamit mo dito, kunin mo na. Ganito talaga ang delivery. Sabi ko, oy, po, kumusta po? Tinawagan ako. Huwag na natin pangalanan kung babae o lalaki ba. Sabi ko, hello po, ganyan. Claire,
Alam namin na bukas TNT ka na. As in gano'n harsh talaga palangga. Siyempre nakikinig lang ako. Yung mga gamit mo, sabi gano'n sa akin, inilabas na namin. Okay? Nasa labas, pick upin mo na ayaw naming kumupkop ng TNT. As in gano'n. Siyempre palangga, my God, parang nadudurog yung puso mo. Tapos nasa pasyente ako, hindi ko alam ano gagawin ko and everything. Sabi ko, hindi naman po ako undocumented, may pina-process po akong papel. Mayroon po nasa immigration po yung papers ko, I'm just waiting for the result. Sabi ko ng gano'n. Kasi, yun ang advice sa akin ng school na you have to wait. Don't worry kasi once na lumabas yung papers mo, you're fine. Gano'n, gano'n. So, in-explain ko sa kanila. Sabi ko, hindi pa naman po ako undocumented eh. Sabi ko may papel pa, meron po akong inaantay. Ay hindi, ayaw namin ng mga TNT, ayaw namin ng ganito, ganyan, ganon, ganon. Lumabag sa batas, dada. Ang dami talagang mga ganon, mga palangga. Yes, sabi ni Facebook, December 8, Immaculate Feast, you are blessed there. Yes, so ngayon, tumutulo yung luha ko. Alam mo kung babalik ka, ang dami kong kwento, tumutulo yung luha ko. I'm thinking, paano saan ako pupunta, 'di ba? Wala akong matutulugan or itapon yung gamit mo. Although madiskarte naman ako, I can call my friends, 'di ba? Kaso lang yung pagtrato sa akin. So sabi ko, "Oh, sige po." Sabi ko na gano'n, "Oh, sige po, kukunin ko na lang para akong binuhusan ng tubig. Sige po, kukunin ko na lang po yung gamit ko." Ganyan, ganyan, ganyan. So yun na nga mga palangga, December pa yun, Pasko yun, oh my God. Ano yun, magpapasko, tama ka, December 8. So wala akong choice. Okay, na kinuha ko yung gamit ko, tapos natawag ako sa friend ko, "Bakla, friend puwede ba ako diyan?" 'Di ba? Kahit sa sofa lang ako matulog, okey na yun, ganyan-ganyan. As in gano'n yung journey. Alam ko hindi lang ako nakakaranas, si Ronty nandiyan. Halos pareho kami ng journey na yung may mga alam niyo yung mga kamag-anak niyo dito, yung mga pumunta dito na ngayon they're processing their papers. Minsan ang tinutulugan niyan palangga yung yung paa nila nakabaluktot. Si Ronty may ganyang kwento eh. Ngayon anyway, kinuha ko yung gamit ko do'n palangga. Kinuha ko ng bonggang-bongga but hindi ako nagalit. Hindi ako nagmura, sa ganitong katapang ko hindi ako nagmura. Thank you, pero nagbayad naman ako do'n, excuse me, kahit nakikitira ako nagbabayad ako. Sabi kong gano'n, sabi ko ng gano'n, "Pasensya na." Ako pa yung nagpasensya. Pero sabi ko during that time, tumingin ako sa langit. Sabi ko, "I know God, hindi mo ako pababayaan." Sabi ko, alam ko yung may plano ka." Gano'n